lulutuin natin bistek na isda or Pinoy fish steak para sa inyong puso at para sa inyong utak, para rin sa diabetes. So maganda po, ipin-repair natin, puting sibuyas, hihiwain natin ng pabilog, meron tayong kalamansi, pwede din ng lemon. At pagdating sa isda, ang nakuha ko kasi ngayon, minsan mas mura yung tiyan ng salmon. Pero pwede rin ho dito yung bangus o kahit anong isda. I-fillet nyo lang, tanggalin nyo lang yung kanyang tinik. So pwede dito yung galunggong, hasa-hasa, pwede din lapu-lapu kung may budget, pero pwede rin dito yung mga dalagang bukid. Any isda, tanggalan nyo lang ng tinik. So parang i-fillet nyo. Okay? So, hiniwa-hiwa na natin yung ating isda. Ang sibuyas natin, yung pagkahiwa, ganito, bilog. Kasi parang beef steak, pero isda para healthier. Yun ang ginamit natin. At syempre, pinigang kalamansi. Nilagyan ko na rin ng konting bawang kasi para pang patanggal ng lansa. Okay? Ang uunahin natin, nagpainit tayo ng mantika. Okay? Para medyo lutuin na muna natin tong ating sibuyas. At saka, itatabi natin kapag naluto na. Mamaya, ibabalik din natin ulit. Okay, so medyo ikukuk lang natin. Yan. So, ang ganda, di ba? Itong sibuyas, healthy to kasi may potassium, may fiber, may vitamin C, may calcium, antioxidant po ito, may folate, vitamin B6, para makagawa ng red blood cell ang ating katawan at para din sa mga nerves o ugat. May 17 flavonoids po ito, kaya magandang antioxidant. May potassium pa para sa balanse ng fluid ng buong body natin, ng ating katawan. Tapos, para sa nerves, sa kidney, sa muscle. Para din sa heart ang ating sibuyas kasi nagpapababa ng triglyceride, ng cholesterol, lalo na yung quercetin na meron ng ating sibuyas, nagpapababa ng BP o ng blood pressure. Ang tawag sa kanila mga allium vegetable, anti-cancer. May quercetin, meron din fisetin. So, panlaban din to sa mga bacteria. So, pag medyo naluto na yung ating sibuyas, ibig sabihin medyo lumambot na. Yan. Itatabi muna natin. Okay? Yan. So, itatabi ko muna at ipapalit naman natin yung ating isda. Okay, ang bango-bango. Bali, siya yung ating, di ba ang beef steak, lagi naman masarap. Ang maganda lang kasi dito sa puti, manamis-namis, hindi ganun katapang yung kanyang lasa. Manamis-namis. Yan. So, itabi muna natin. So, dito din sa same kawali, pwede nating i-sear yung ating isda. Yan. Okay. Mahinang apoy lang. Tapos, lalagyan na natin ng ating, so, pag na-sear na natin yung ating isda, pwede natin lagyan ng konting tubig. Yan. Okay. Tubig. Kalamansi. Ito po yung pag 1/3 cup ng tubig, 1/4 cup naman yung ating kalamansi. Yan. Okay. So, papakuluin lang natin. Ilalagay ko na rin yung ating bawang para lalasa na rin siya. Kasi maganda yung bawang, medyo pampatanggal ng lansa. Tapos, lagyan na rin natin ng ating paminta. Yan. Tapos, lalagyan natin ang ating toyo. Siyempre, pag sinabing bistek, kailangan may toyo. So, yung ating toyo, mga 1/4 cup din lang. So, 1/3, 1/4 cup. Timplahin nyo po kung ano yung gusto nyong alat. Yung iba, tinitimplahan nila ng konting asin paminta bago iluto yung kanilang isda. So, nasa sa inyo na po. Kaya lang iniisip ko, masyado nang maalat pag ganon. Tapos, lagyan natin ng konting brown sugar.
Kasi di ba may kalamansi. So pag alaka yung lemon, pwede ho yung kalamansing kinuha nyo dun sa likod bahay ninyo. Yan. So hayaan nyo lang siyang kumulo. At saka yung isda natin, hayaan lang natin na makuluan ng konti. Pag medyo maputi na yung isda natin, pwede na nating ibalik yung ating sibuyas. Ang maganda po kasi sa isda, may tinatawag na metabolic syndrome. Ano yon? Tumataas yung sugar o yung asukal sa katawan. So, ibig sabihin, parang nagkaka-diabetes, tumataas din yung blood pressure, tumataas din yung cholesterol, ibig sabihin, tumataas yung triglyceride, mataas yung LDL pero mababa yung good cholesterol na HDL. Tapos mataas din yung uric acid nila. So nagpapataas ng risk ang metabolic syndrome ng sakit sa puso, ng stroke, ng diabetes. Tapos yung mga sakit na nakukuha sa diabetes, sakit sa kidney, yung diabetic nephropathy, tapos sakit sa mata dahil sa diabetes, yun yung diabetic retinopathy, tsaka neuropathy, di ba nawawala ng pakiramdam. So, ayon sa mga pag-aaral, kapag kumakain ng isda 5 times kada linggo, bumababa ng 50% ang risk sa mga sinabi kong sakit, yung high blood, diabetes, cholesterol. So, at nakita nila, itong mga umeedad, di ba, syempre, pag umeedad, nagkaka-high blood sila. Tumataas yung systolic, yung unang numero doon sa kanilang blood pressure. So, nakita nila, itong isda, nagpapababa ng blood pressure. At saka, yung mga kumakain ng isda, mas matagal na busog. Kasi nga, ito may amino acid na tryptophan. Yun po yung serotonin. So, yun yung mas nagpapabusog sa atin ng matagal na panahon. Yan. So, pwede nyong halu-haluin. Yan, para lahat o biling-bilingin. Ingatan lang na wag madurog. Kaya, dahan-dahan talaga kasi pag isda. So, pwedeng bangus ha, any isda na meron dun sa inyong palengke. So, ituloy po natin. Tsaka, di ba yung ating mga seniors, nagkakaroon sila ng sarcopenia, yung lumiliit yung muscle nila dahil kulang sa protina. So, ang isda po ay magandang source ng protina para hindi lumiit ang ating mga muscle. Tapos, meron pang carnitine at saka magnesium. So, para din yun sa muscle at saka para lumakas yung ating mga seniors. At ang maganda, syempre, isda to. May iodine, may selenium para sa ating thyroid. Bukod pa dun sa vitamin D at omega-3 fatty acid. Ang vitamin D, kailangan natin yan para ma-absorb yung calcium tsaka yung phosphate sa ating buto. So, para tumibay yung ating buto at ipin. At saka, alam niyo po ba, ang isda, isa siya sa pagkain na mayaman sa taurine. Ano yung ginagawa ng taurine? Para sa pagpintig ng ating puso, para gumawa ng platelet, para din sa blood pressure, para sa nerves o ugat. So, isda ang isa sa pinakamaraming taurine. Bukod pa dun sa omega-3 fatty acid niya. 'Di ba? May EPA, DHA. 'Di ba? Lagi natin naririnig sa TV. So, nakita nyo, luto na itong ating isda. Pag luto na, ibabalik na ulit natin yung ating itinabing sibuyas kanina. Yan. 'Di ba? Fish steak na siya. So, kung alaho kayong budget para sa beef steak, masustansya din naman ang ating fish steak. So, ito na rin ho yung i-prepare ninyo kasi sabi nga natin maganda. Yung iba nga 2 to 3 times, pero kung kaya nyo 5 times a week, nakita nila sa pag-aaral na mas kakainin natin gulay, isda, prutas, masahaba ang buhay natin. So, itong isdang bistek para sa ating puso, sa diabetes, sa ating muscle, bagay po sa seniors, mas kainin natin ang mga isda. Salamat po.